Basta Radyo, ibandera mo! 107.1 News FM Olongapo. Radyo Bandera, 107.1 News FM. Welcome back, welcome back, welcome back. Bandera Night Jams with DJ Tommy G, ladies and gentlemen. And a couple of latest news and updates for you. Bandera Balita Time. Ang Luzon Grid ay nasa red alert status ngayon. Today, May 14, 2026. Okay, naka-red alert status ang Luzon Grid. Ngayong May 14, 2026 mula 4 p.m., alas 4 kanina, no? Hanggang alas 10. So, red alert status to ha, meaning maaari pang mag-brown out or magka-power outage anytime. Dahil hanggang alas 10 yung red alert status. Okay? Ayon sa NGCP sa mga parteng sa Luzon ha, Luzon Grid. Okay? Samantala, naka-yellow alert naman mula 3 p.m. to 4 p.m. at 10 p.m. to 11 p.m. Okay? So, yung 4 p.m. to 10 p.m. yan yung medyo critical no? Kapag kaganyan, medyo magbibitaw sila ng load niyan pagka ganyang red alert. Kung talagang kakailanganin na, no? Okay? So yan. Yung ayon sa NGCP, mahigit 4,242 megawatts ang unavailable sa grid. Dahil sa mga planta na naka-outage at mga plantang tumatakbo lamang sa derated capacity. Okay? Parang gasolina to. Kinukulang sa gasolina kasi parang ganun. Okay? Ngayon, para magkasya, nagpa-power outage muna sa mga ibang lugar, no? Hanggang sa kumasya na uli yung load. Okay? Naibalik na rin ang Tayabas Ilijan or Ilihan at Dasmariñas Ilihan, 500 kilovolt transmission lines, ngunit hinihintay pa ang pagbabalik operasyon ng ilang power plants. Okay? Pinapayuhan ng publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na sa oras ng peak demand, upang makatulong maiwasan ang posibleng rotational brownout. Yun. Okay? Parang bumalik yung dating no? May rotational brownout tayo, mas malala yung noon, no? 8 hours, rotational brownout. Niro-rotate sa buong Pilipinas. Dahil kulang sa power supply noon. Fidel B. Ramos was the president nung time na yun, no? Naalala ko. Okay? Alright, so that's the latest coming from the NGCP na ayon sa NGCP, ang Luzon Grid ay nasa red alert simula kaninang alas 4 ng hapon. Hanggang alas 10 pa yan yung red alert. Pero malapit naman na, no? Sana hindi na mag-brown out. Ang hirap ang init no? Ang hirap. Grabe. Okay? Talagang makikita mo yung necessities of life pagka ganyang kaso, no? Mararamdaman mo at mariremind ka na ano ba talaga. Okay? And our friends at Mang Tomas Lechon Manok, Liempo at iba pa. Wow! This is a great addition dahil summer, no? Mainit. Magkakaroon ng, aside from masarap na lechon manok, Liempo at iba pa ang Mang Tomas. Magkakaroon ng bago, additional sa kanilang linya ng mga pwede nyong bilhin doon. Ang Mang Tomas Ice Cream. Ayan, sulit na, masarap pa. Sabi ng ating kaibigan, malapit na raw, coming soon, maging available na. Creamy, loaded, and made for sharing. Ayan, yung malaking tub nila, 1.6 liter yun, ha? Oo, di ba? Yung 1 liter variety ng ibang brand, nasa may 1.2, may 1.3, pero sa kanila 1.6. Diba? Oh, that's nice. Family size 1.6 liter. Okay? Mga magiging flavor na available, Black Forest, Rocky Road Loaded, cookies and cream. Lahat favorite ni DJ Tommy. Wala siyang hindi gusto dyan. Mang Tomas Ice Cream. Ayan. Sulit na. Masarap pa. Ang Mang Tomas food truck is available nandun sa harap ng 7-Eleven sa may Tabakuhan. Yung malapit sa Tabakuhan Elementary School, no? Yung sa eskwelahan ng Tabakuhan. Nandun po banda, ang Mang Tomas Lechon Manok, Liempo at iba pa. Pag bibili kayo ng Mang Tomas Lechon Manok, Liempo and others, baka kailangan nyo na rin ng dessert. Isabay nyo na. Yung Mang Tomas Ice Cream, coming soon. Lapit na. Okay? Baka bukas, nandiyan na yan, no? And a couple of invites